Multo sa lumang bahay ni Lolo Dada. Sa malayong baryo ng Niugan, may isang lumang bahay na nakatayo sa gitna ng madilim na kagubatan. Ito ang dating tirahan ni Lolo Dada. Isang matandang lalaki na kilala sa kanyang mahika at mga kakaibang ritual. Matagal nang wala si Lolo Dada. Ngunit ang kanyang bahay ay nanatiling puno ng misteryo at takot. Mga tao sa baryo ay nag-iingat na lumapit dito, sapagkat may mga kwentong naglalaro sa hangin tungkol sa mga multo at masasamang espiritu na nagbabantay sa lugar. Ang bahay ay napapaligiran ng mga puno ng niyog na tila nagbabantay sa mga lihim na nakakubli sa loob nito. Isang gabi, nagpasya si June, isang batang lalaki na mahilig sa mga adventure at hindi naniniwala sa mga kwentong multo. Natuklasin ang bahay ni Lolo Dada. Si June ay kilala sa kanyang tapang at pagiging mausisa. Kasama niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Aaron, na hindi gaanong masigla sa kanilang ideya, pero sumama pa rin dahil sa pagkakaibigan nila. Nang dumating sila sa bahay, agad nilang napansin ang malamig na hangin na bumabalot sa lugar. Ang bahay ay napapaligiran ng mga puno ng niyog na tila nagbabantay sa mga papasok. Ang mga dahon ay humuhuni sa hangin, para bang nagbababala sa kanila. Ngunit si June ay determinado. Gamit ang isang maliit na flashlight, tinungo nila ang pintuan ng bahay na puno ng mga kalawang at alikabok. Nang buksan nila ang pinto, isang malakas na lagabog ang narinig mula sa loob. Si Aaron ay napigil ang takot. Ngunit si June ay nagpatuloy. Sa loob ng bahay, ang hangin ay mas malamig pa. At ang amoy ng kalawang at bulok na kahoy ay nagkakasakal. Ang mga dingding ay puno ng mga lumang larawan ni Lolo Dada na tila nakamasid sa kanila. Ang mga mata sa larawan ay para bang sumusunod sa kanilang bawat galaw. Habang naglalakad sila sa sala, biglang nagbukas ang isang pinto sa ikalawang palapag. Walang tao roon, ngunit may narinig silang yabag ng mga paa. Si Aaron ay nanginginig na, ngunit si June ay nagpatuloy pa rin. Nang umakyat sila sa hagdan, isang malakas na iyak ang narinig mula sa isang silid. Parehong napahinto ang dalawa. Ang iyak ay tila isang bata, malungkot at nag-iisa. Nang buksan nila ang pinto ng silid, nakita nila ang isang lumang altar na puno ng mga kandila, anting-anting at mga bote na may mga kakaibang likido. Sa gitna ng altar may isang larawan ng isang batang babae na nakasuot ng puti. Ang mukha ng bata ay tila humihingi ng tulong. Biglang nagliwanag ang mga kandila nang walang sinumang gumamit ng posporo. Ang hangin sa loob ng silid ay naging mas malamig, at ang mga anino sa dingding ay tila gumagalaw. Biglang lumitaw ang isang batang babaeng multo sa harap nila. Ito ay ang batang babae sa larawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, at ang kanyang boses ay malungkot. "Tulungan ninyo ako," niya. "Si Lolo Dada ay nagtali sa akin dito. Hindi ako makalaya." Si June, bagamat takot, ay naglakas loob na magtanong, "Bakit ka nakatali dito?
paano ka namin matutulungan? Ang multo ay sumagot, kailangan ninyong sunugin ang larawan ko at basagin ang mga bote sa altar. Ito lang ang makakapagpalaya sa akin. Nang subukan nilang sunugin ang larawan, biglang lumakas ang hangin sa loob ng silid. Ang mga anino ay tila nagalit, at ang mga bote sa altar nagsimulang mag-alab ng kulay berde. Si Aaron ay halos hindi makagalaw sa takot. Ngunit si June ay nagpatuloy. Gamit ang isang maliit na posporo, sinunog niya ang larawan. Nang masira ang mga bote, isang malakas na sigaw ang narinig, at ang multo ay unti-unting nawala. Pagkatapos ng pangyayari, ang bahay ay tila nagbago. Ang malamig na hangin ay nawala, at ang mga anino ay hindi na gumagalaw. Ngunit bago sila umalis, isang huling mensahe na narinig nila mula sa multo. Salamat, ngunit mag-ingat kayo. Hindi lahat ng multo dito ay mapayapa. Nang lumabas sila ng bahay, ang mga puno ng niyog sa labas ay tila mas madilim kaysa dati. Parehong nagmamadaling umuwi sina June at Aaron, na hindi na muling babalik sa bahay ni Lolo Dada. Mula noon, ang bahay na natiling tahimik. Ngunit ang mga tao sa baryo ng Niyugan ay patuloy na nagkukwento ng mga kakaibang pangyayari sa lugar. At si June, bagamat nakatagpo ng multo, ay naniniwala na may mga bagay na mas nakakatakot pa kaysa sa mga multo. Ang mga lihim na nakaraan na hindi pa nahahayag.